Inikutan po natin yung standby point ng mga motorcycle taxi. Umiikot din tayo doon sa bus station. Pati na dito sa ilalim ng flyover, yung ini-standbyan. Pero wala akong makapagsabi sa atin kung nasaan po yung inirereklamong rider. Pero ngayon lang, nakakuha po tayo ng lead, ng impormasyon kung saan natin siya pwedeng puntahan. On the way ho, ang team natin ngayon doon. Sa isang barangay dito po sa Pasay City, natukoy natin ang kinaroroonan ng inireklamong habal-habal driver. At sa pinakauling impormasyon, siya po ay narito ngayon sa Barangay Hall para ibigay ang kanyang side ukol ho sa pangyayari. Ganda araw po. Emil Sumangil po sa programang Resibo po. Ano bang punot dulo nito? Nandoon siya, dumating sila. Sinaway na sila ng 5 beses Opo. ng mga tricycle driver doon. Huwag kayo dyan kasi nga, nalapit sa inyo yung pasahero. Kasi may apps na nga kayo. Yes. 2:00 hanggang umabot na ng anong oras yun. Sinasabay pa rin siya. Matabog pa rin siya ng pasahero. Pero ang buwelta ni Renz, Paano niya po nasabi na 2:00 ng umaga, nasa terminal na ako at pinapaalis niya ako? Samantalang, nasa Bacoor, Cavite po ako. Makikita po sa booking ko po na 2:55 na nakapag-drop po ako sa Bacoor, Cavite. Yung sinasabi niya po na teritoryo niya yung lugar na yon, hindi ko po sinasadya. Dahil nga po sa booking, kaya po ako nandun. Makikita niyo po dito na nag-drop po ako. dalawang rider na nag-aabang ng pasahero sa labas ng bus terminal. Nagkagirian at nagsapakan. Ang mga salaysay ng nanapak na habal-habal rider na si alias Bobet tila kuma-counterflow sa salaysay ng biktimang si Renz. Nang tanongin naman ang habal-habal rider na si Bobet sa ginawa niyang paranapak kay Renz. Pero ang unang nanak ito, Ang po eh. yung daw area na yon ay teritoryo ninyo. Kaya pinagbintangan niyang nang aagaw ng pasahero yung tama ho ba yun? Hindi ho tama yun, sir. Wala po akong sinabi na gano'n. Sabi ko lang sa kanya, sir, lipat ka na sa unahan para hindi ka na malapitan ng pasahero. Yun hong nagre-reklamo sa inyo, nakikita ko sa CCTV footage na umiiwas na. Pero sinusugod pa rin nyo. Kung umiwas siya, sir, wala siya rin sa pwesto niya. Okay. Hindi, kung umiwas siya, hindi sana kami nag-away. Kabig naman ni Bobet ang tangkang paranaksak niya kay Renz, paninindak lang daw. Dalawa kasi sila, sir, kaya pinamblap ko lang rin yun doon. Ano yun, yung sukulay na parang kutsilyo. Banat naman ni Renz. Baliw yun. Hindi ko alam kung saan hindi ko alam kung saan niya kinukuha yung ano niya, yung ganung statement niya. Malinaw naman po sa CCTV po kung hindi niya po ginawa yon na pag-iwas niya. Bakit po yung mga tao po nagsitakbuhan at nagsigawan? Kaya naglabas siya ng kutsilyo dyan. Ayon sa Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code Rules, mahigpit na ipinagbabawal ang mga habal-habal na walang prangkisa mula sa gobyerno. So, alam naman po natin yung iba pong mga habal-habal. We know this for a fact na hindi po natin mabe-verify kung yan ba ay mga professional driver license holder. Hindi natin mabe-verify kung yan ba ay dumaan sa isang formal na pagsasanay para po mag-angkas ng or magsakay ng pasahero. Masasabi po natin na talagang unauthorized at kolorum po yung mga habal-habal na yan. Kaya, base rito, lumalabas na walang K si Bobet para makiagaw ng pasahero. Pero dahil hindi lang ang pamamasada ng kolorum ang bawal sa batas, kundi ang pananakit at pagbabanta ng kapwa, ang habal-habal rider na si Bobet tila pumreno at gusto yatang mag-U-turn. Hihingi na lang daw siya ng sorry. Kung sakali ho na siya makikipag-ayos, ano ho naman ang magiging pasya ninyo? Sige ho. May pag-ayos din po, para matapos na lang po yung lahat. Willing po ako na patawarin siya sa nagawa niya sa akin, personal, dahil pares po kami magulang din at may anak din. Pero kung yan po ay nagawa niya sa akin, gagawin niya rin po sa iba yan. Kaya itutuloy ko po yung kaso sa kanya. Kaya si Renz, kung marurot na sa pagsasampa ng reklamo laban kay Bobet, nito lang Martes, kasama ang Resibo, tuluyan ang nagsampa si Renz ng kasong attempted homicide laban sa habal-habal rider na si Bobet. Ayon po sa ating nakalap na CCTV footage na evidence po para may sampaang kasong attempted homicide,
Hindi lang po isa o 3 beses niya, inundayan po niya ito ng saksak at umiiwas na po ang ating biktima. I-refer po namin sa Office of the City Prosecutor ng Pasay. It will be appreciated during trial na sa court. Kung ano man yung alibay niya, doon na po na yung patunayan.